Porsche, alam mo na ba yung balita? Ano yun, kuya? Alam mo ba na may mga English subtitles na ang ibang online preaching on our YouTube channel? Chincha? Wow! Pero, paano makikita yung mga subtitles? Madali lang yan. Just look for the CC icon at the bottom of your screen. This means na may available ng English caption yung video. Before playing, just click the CC icon to activate the English subtitles. There you go! You can now watch our preaching videos with English subs. Nice! May English caption na po tayo! What are you waiting for? Subscribe na kayo! With God, yes, maliligtas ka sa pamamagitan na madalas ko pong banggitin at sabihin po sa inyo, that is through the gospel of Jesus Christ. Remember, brothers and sisters, we are not Pharisees nor scribes, but we are all Christians. Not looking like Christians, hindi po, but real Christians. God, who is the first and best, must have the first and best of everything. Whether na-rebuke po tayo, or na-comfort tayo, na-encourage po tayo, we do it because we love the Lord. We love His house. We love His people. We love His purpose. Servants Force Devotion. Jesus, my hope, you provide my peace. Jesus, giving my life to you, I don't know what to tell you. Always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven. Tuwing tayo po ay sabihin natin nagkakaroon ng summer along the way na hindi maganda, may natitira sa atin na pwedeng gamitin natin. Una, ang Diyos of course. Ang pangalawa dyan, ang isipan natin, ang kamay natin, ang paa natin, at ang katawan natin, lakas natin, pwede nating gamitin po. Huwag mong tutuldukan muna economy, hindi pa diin. Dahil ang Diyos natin, yung resurrection, nasa atin. Pwede pa mag-resurrect yan, pwede pang bumangon yan, pwede pang lumakas yan, pwede pang bumalik sa dati yan, at mas matindi pa sa dati pag binalik na Lord. Mga mananampalataya kayo, mga Israelita, hindi pa katapusan yan. Ba't kayo nakakaganyan? Your suffering doesn't mean the end of you. Your inconvenience doesn't mean that the end of everything in your life. Hindi. Kahit may pandemic, kahit may gera, kahit may lindol, may mabigat na pagsubok, nandyan na raw ang Antichrist. So what? Welcome to my God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram.
Let's talk about the Bible down to its smallest detail. Here on the Teaching Ministries Bible Survey. Wednesday, 7 p.m. on non-exclusive YouTube link. Every leader has a story to finish. Our story is to finish what Jesus has started. Do whatever it takes. Church leadership is the most important work in this world. Now Josephus knows his place. A leader who knows nothing about lighting another candle is no leader at all. Not just take the blame, take the hit. Anong pinakamahirap sa'yo? The Lord needs what He has deposited in you. And He needs it now. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbptg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges.
Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! We live in a world full of sorrows, sins, and hardships. God offers us His rest, His yoke, and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life, grow in faith, and be blessed as you begin your Christian journey. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan, kababayan namin. Ngayon po ay oras na at araw na tayo po ay muling maghahandog sa ating Panginoon, muling maglilingkod sa Kanya. At inaasahan po ng Panginoon na tayong lahat po ay may kagalakan na maglingkod sa ating Diyos. Amen? Sapagkat alam ng Panginoon kung ano po ang ipapakain niya sa atin ngayong pong umaga na tayo po ay makita niya na nagkakaisa at na nag-aabang sa kanyang mga katuruan. Ngunit bago pong lahat, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Isaiah 40 verses 29 to 31. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Purihin ng Panginoon. Tunay nga po, nasa kapanahunan natin ngayon, marami na po ang mga nanghihina, nalulupaypay, nalalata po. Especially po yung mga kabataan natin na inip na po sa COVID. Sapagkat bakit? Ay gustong lumabas, gusto na mamasyal. Sabi, bakit ang daming tagal na, bawal pa rin. Yung iba may mga tantrums na, no? Pero anong sabi sa binasa natin? Ang sabi, kinakailangan mag-wait tayo sa ating Panginoon. Kasi pag nakita ng Panginoon na tayo matyagang naghihintay sa takdang panahon, kung kailan tayo lalamierda, lalabas, matutuwa ang Lord sa atin. Bibigyan na tayo ng kapangyarihan. Kaya yung mga panghihina natin na yan, strength ang bibigay ng Panginoon. Amen? Magiging anong katulad natin? Katulad daw tayo ng eagles na magiging malakas, masigla. Katulad ngayon, naging masigla at malakas tayo, nadadala natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos ng masigla. Amen? Alright, ayuko natin mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama,
maraming salamat po sapagkat binigyan niyo na naman kami ng panahon upang magkaisa sa aming paghahandog sa inyo. Hinihiling po namin, Lord, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at kaming lahat ay basbasa mo. Napakarami po namin, Lord, all over the world, mga kapatiran, Lord, ay talagang inaabangan ang service na ito, Ama. Nagpupuyat sila upang makiisa lang sa paghahandog na to. Hinihiling namin, Lord, na iunat mo mapagpalang kamay at basbasa mo po kaming lahat. Bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan, pusong masunurin upang ang lahat ng sasabihin mo sa amin ay amin pong tanggapin. Pagpalain mo at ibigay mo po ang double portion ng anointing mo sa aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Nagtitiwala kami sa panibagong kalakasan na ibibigay mo sa amin ngayon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Dati kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Nagtadhanay, mas mahalagang makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko. Dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus na
sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw, sayaw, umiinig na ako sa galak dahil sa kaligtasan, bautismo sa iyong pangalan. Oh, Jesus, Jesus, dahil sa iyo, Jesus, 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 dahil sa iyo, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became whole. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my
already saved us from here. We've come to bow down, to magnify you, Lord, to put you in the highest place. Worship, worship, worship you. So lovely, so be exalted forever. Be exalted forever. Magandang umaga po sa inyo lahat at sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po uli sa Lord sapagkat ngayon po ay muli tayo nagkasama-sama para muling mag-aral ng kanyang salita. Pero kung mapupunan nyo, napakabilis ng panahon po. Kung kailan lang linggo, ito linggo na naman. Bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, mamaya GBS na naman, mamaya linggo na naman. Ganun kabilis ang araw po. Pero yan po, dapat ingatan natin, mientras bumibilis po yung sabihin nun ay palapit ng palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating Lord. Yung iniintay natin ay palapit ng palapit po. At yan ang blessed hope. Alam natin lahat yan. Pag sinabing blessed hope, yan lang po talaga yung ating maaasahan po. Lalo sa panahon ngayon na alam natin tad-tad ng problema ang lahat ng tao, maging mananampalataya ganun din. Kaya lang pagkakaiba natin, may Diyos po tayo. Yan ang maganda sa atin. Kaya yung lahat na may problema ngayon, kayong lahat na may problema sa araw na ito po ay sinasabi ng Lord na wala kayo ipag-aalala sapagkat muli tayong bibigyan ng Lord ng kaalaman kung paano natin malulutas ang problema natin sa buhay. Sundin nyo lang yung mga pinag-aaralan natin. Sundin nyo lang yung lahat ng sinasabi ng Lord. Naniniwala ako, makakalaya tayo sa lahat ng mga pinoproblema natin sa buhay. Pero bagong lahat, of course, iko natin ang ulo natin, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat ulit sa iyo, Diyos, sa isa pang pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na mag-aral ng salita. Kaya hinihiling ko, Diyos, na buksan mo po puso't isipan namin para malaya ka makakilo sa amin at maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo sa umagang ito. Tulutan mo, Lord, na ikaw mismo magsalita sa aming kalagitnaan at padaluin mo po ang power mo, ang special anointing mo, Lord, patungo sa lahat ng mga tao, Lord, na makikinig sa umagang ito at pagpalain mo kami, Panginoon, sa message mo, Lord, magbigay ng kalakasang kaliwanagan sa amin lahat. Panginoon, pakalinisin mo kami para maging karapat-dapat sa iyong banal na salita. Salamat po, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Now in the book of 2 Kings chapter 6, verses 24 to 27, the scripture says, "And it happened after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went up and besieged Samaria. And there was a great famine in Samaria, and indeed they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and 1/4 of a cup of dove droppings for 5 shekels of silver. Then as the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried out to him, saying, 'Help, my lord, O king.' And he said, 'If the Lord does not help you, where can I find help for you? From the threshing floor or from the wine press?'" And our subject today is entitled, "If the Lord does not help you." Now, brothers and sisters, according to our text, the Syrian army besieged or surrounded Samaria where the king of Israel and his army stayed. Now, it meant that no one could go in and out of Samaria, which resulted in economic sanction and severe famine in the land. Now, a head of a donkey was even sold for 1 kilogram of silver. It was an unreasonable price. And this famine also caused a mother to cook her own child, but the other mother refused to cook her son, and so they brought the matter to the king. But the answer of King Jerome was
clear, it was true, and cannot be denied. The king said, if the Lord does not help you, where can I find help for you? And that is true. There are times that no one can help you but God alone. And especially when you are in a very difficult situation, wherein the solution to your problem seems to be very impossible for you to obtain. And it was like the situation of the king. That's why he said, if God does not help you, where can you find help? So this is like the pandemic where for almost 2 years, millions of people have been infected and died. In fact, the global economic crisis seems to be getting worse. That's why if God will not help us, saan tayo kukuha ng tulong? From man? Sa tao ba tayo kukuha ng tulong? Ang sabi ng Hebrew 13:6, ano sabi ng ganon? What can man do to me? Ano magagawa ng tao sa akin? What can man's intellect, modern technology, system, and invention do to this pandemic? Nothing, brothers and sisters. Man can just give a temporary solution for a couple of times, but the crisis is still there. Why? If the Lord does not help us, where can we find help? Sa ibang bansa, kung saan para sa kanila ay wala na daw virus, pero ang totoo ay hindi po wala. Binabaliwala lang nila. Why? If the Lord does not help us, where can we find help? Saan tayo kukuha ng tulong? In other words, man is disabled nowadays to help the world in stopping this virus. And always remember na ang world ay umiikot lang po sa 3 characters. Andyan ang God, nandyan ang man, nandyan ang devil. Yan lang po 3 yang characters ang kumikilos dito po sa mundo. Now, if God does not help us, where can we find help? Now, man really wants to help, but man is not capable to do so dahil hindi kaya ng tao. What about the devil? Now, can the devil help us? Now, before I answer that question, balik tayo sa problem ni King Joram and the Israelites, which was the economic sanction. Now, kung mapupunan ninyo, ang economic sanction ay madalas ginagamit as a sign of revenge. Yan ang tandaan nyo, sign of revenge. Example, sa big countries po, sa mga malalaking mga bansa. Pag hindi mo sinunod at sinuway mo yung utos nila, anong ganti nila? No bloodshed. Of course, wala po. Walang dadanak na dugo. But there was economic sanction. There was no supply of oil, no supply of raw materials, no supply of rice, of food, and many other items. Why? Because it's a form of revenge. Gantiyan. Yan po yung sabihin niya. As a matter of fact, we may observe this from politics. Grabe po ang revenge sa kanila. Kung mapapanood ninyo, grabe po yung gantihan nila. Yung isa magsasalita ng masama, isa babanatan yung kabila, gaganti yung kabila, babanatan yung kabila, gaganti yung kabila. Ganyan ngayon ang politics natin, mga kapatid. At hindi lang sa atin po, alam ko, buong mundo ganyan. Yan tinatawag na battle of ego. Battle of pride po yan, mga kapatid. Hindi lamang po sa politics, sa government mismo, government to government. Grabe revenge, mga kapatid. In fact, madalas ang pinanggagalingan ng war is revenge. Kung mapupunan nyo sa ngayon, di ba? Nag-display ng barko, itong mga 300 yata, yung mga barko ng China, dinala doon sa dagat, doon sa malapit sa atin po. Pagkatapos, nagpadala rin tayo, mga kapatid, sa China, 300, sa atin, 3 yata, ang pinadala, hindi ko alam kung ilan. Tapos, nagpadala ngayon ng Amerika. Ito na, talaga mga aircraft carriers nila, ang lalaki, nandoon. Gantihan eh. Ito, wala pa po itong gera, ha? Pero yung gantihan, nandoon na yung gantihan. Yung revenge, nandoon, mga kapatid. Sa business, ganyan din po. Pag naepektuhan na yung kanyang brand, naglabas ng panibago iba, medyo humina yung kanya, maglalabas ng magandang produkto yan. Anong mindset niyan? Pabagsakin yung kalaban. Pabagsakin yung sa kabila. Why? Revenge. Nandoon po. Sa family sector naman, sa mag-asawa, tinan nyo, gantihan din po. Sa salita, pag isa nagmura, mura din yung isa. Pag sumigaw isa, sigaw din yung isa. Sa gawa, ganun din. Ikaw, ng babae ka, o malalalaki ko, ganun naman isa. Gantihan. Sa movies, tulad sa action, tinan nyo, lahat ng action, pag-aralin yung magiging. Anong pinaka-climax ng story? Revenge, puro ganti lang eh.
Magpapaapi muna yung bida sa una, tapos sa bandang huli, eto, darating na yung bida ngayon, babawi ngayon, biglang gaganti ngayon, palakpakan yung mga tao, pero revenge ang nandun. Mapupunin nakapaloob yung revenge dun, mga kapatid. Sa love story na nga ito, may revenge pa rin, mga kapatid. Sa pag nandun yung pagka niloko yung lalaki, ano sabi ng lalaki? Hindi ka pakikinabangan ng iba, papatayin kita. Ay, ando na naman ng revenge. Samantalang love story yan. Sa horror nga, meron pa din eh. Yung tinatawag na mga zombies, bakit tinan mo? Pag kinagat, mamaya mangangagat din, gaganti. No? Ibig sabihin, pati yung mga zombies, may ego rin pala, mga kapatid. Talaga gumaganti rin talaga. Pati mga cartoons, pag-aralan nyo yung cartoons, mga kapatid, mga anime na yan, tinan nyo. Ang pinaka-story, revenge pa rin eh. Ako nanonood madalas yung Tom and Jerry, pinanonood ko po noon. Grabe talaga, gantihan, yung pusa gaganti, yung daga gaganti. Gantihan lang ang gantihan. At ang masakit dyan, mga kapatid, pati sa church, nandiyan dyan po. Please, don't get offended. Nandiyan dyan, ano ginagamit? Yung Facebook. Ayan, magpaparinig yung isa magpaparinig din, isa magpaparinig din. Samantala, nakikita naman yung dalawa. Pero nagpaparinigan, mga kapatid. Gantihan, ganyan ang ginagawa. And for your information, the author of revenge is Satan. Alam po natin yan. Majority of us know the story of Satan, who is formerly called as Lucifer, the most beautiful angel of God, with high position in heaven as a choir and the director of the angel of God. Now, because of pride, ego, he was thrown down from heaven. And now, Satan has no permanent address, for he is a vagabond. Yan po siya. That's why he's so angry with God. Kasi bagamundo ngayon, baka hindi nyo alam, wala pong address Satanas. Baka kala nyo nasa impyerno, hindi po. Paikot-ikot lang yan dyan, mga kapatid. Ganyan ibig sabihin, wala siyang address, buti ka tayo meron eh. Satanas, wala po. That's why he wants to retaliate, but he has no authority to do it. Wala siyang authority. In return, yung kanyang revenge against God, ibinuhos niya sa mga tao na wala namang kasalanan sa kanya. That's why it is called the revenge without a cause. Yan ang nangyari po. Nagre-rebellion sa atin, gumaganti sa atin, wala naman dahilan para gantihan tayo. Kasi alam niya, pag sinaktan tayo, ang Diyos man ay nasasaktan din. Lalo na ang mga Christians. Dahil alam niya, tinuturing na body of Christ. And as far as the body of Christ is concerned, the scripture says in 1 Corinthians 12:26, ano sabi nga doon? And if one member suffers, all members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Meaning, kapag sinaktan ng katawan, pati lahat, pati ulo kasama, pati iglesia and the head of the church, who is the Lord Jesus Christ, apektado po, nasasaktan din ang ating Panginoon. Kaya kung may sakit ka, akala mo ikaw lang, hindi, pati ang Lord, nadadaman niya, yung nararamdaman mo. Ano man ang pasakit na gawin ng devil sa atin, pati ang Lord, naapektuhan ng ating Lord. Kaya sinabi ng Lord kay Paul, nang pinipersecute niya ang church, ano sabi ng Lord? In Acts 9:4-5, ano sabi nga nun? And then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So in other words, sa parting ito, pinakikita ng Lord sa atin ang pinipersecute ang church, pero siya ang nasasaktan. And not to mention, alam po ni Satanas na we are made in the image of God. Ginawa tayo kawangis ng Diyos. Kanya galit na galit sa atin. Basta kawangis ng Diyos, galit na galit po yan. And bilang ganti sa Lord, pinagagawa niya sa mga tao yung mga bagay na ayaw ng Lord. Tulad ng idolatry, kasi mo tinutulak ang tao para magkaroon ng idol talaga. Kamisan, idol nila, tao na yung idol nila, tawag nila, idol na talaga eh. Use of illegal drugs, the result is murder, rape, robbery, immorality, tutulak ka ng demonyo, at lahat ng kasalanan, ayaw ng Lord, tinutulak niya ang mga tao para sa kanyang operation revenge. Yun po ang kanya. Hindi pa siya nasiyahan. Nagpadala pa ng peste tulad ng COVID na yan, na isa sa mabisang revenge na ginawa niya sa mga tao laban sa Diyos. Dahil sa dami ng mga namamatay, naghihirap sa buhay, napeperwisyo mga tao, mga kapatid. Tanong, can Satan help us? Yes, he can, and he will. But in return, may kapalit po yan. Tutulungan ka niya magnakaw, tutulungan ka magbenta ng drugs, tutulungan ka mag-engage sa prostitution, manggulang sa pera, pero may kapalit. Ang yung soul ang kapalit. Kaya yun ang tanong ng hari eh. If the Lord does not help us, where can we find help? Saan tayo kukuha ng tulong katulad sa nangyayari ngayon? Saan tayo kukuha ng tulong? And even Paul asked this question in Romans 7:24. Ano sabi ng ganon?
O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? So, ang linaw, who will deliver me from this body of death? So, may dalawang katanungan na isa lang ang sagot sa dalawang katanungan yan. Ano ang sagot yan? Psalms 121, 1 and 2. I will lift up my eyes to the hills. Why? From whence comes my help? Verse 2, ano sabi nga noon? My help comes from the Lord who made heaven and earth. So the psalmist said, I will lift up my eyes to the hills or to the temple, do sa Jerusalem. Why? My help comes from the Lord. Yun po ang tunay. Ang tulong po sa Diyos lang manggagaling po. At lalo sa panahon ngayon, dyan lang po manggagaling ang tulong natin. Meaning, when the psalmist needed help, he did not look to the creation or to man. Hindi niya tinignan yung nilalang, but he fixed his eyes to the Creator. Doon siya tumingin sa lumalang, hindi rin sa nilalang. Kapag mga impossibilities na po dinadanas natin, dapat sa dulo na ang tingin natin. At wala ka ng source, kundi ang dulo. Ang Diyos na lang ang source. Katulad sa ngayon, ang Diyos na lang ang source po natin, mga kapatid. Wala na po iba. Wala na magagawa ang tao dito sa nangyayari sa ngayon. Ang Diyos na lang po, siguradong may magagawa sa atin. Now, sa case ni King Joram, discouraged na po siya. Na dahil sa senaryo na wala na talagang source ng pagkain o food. That's why, pero in 2 Kings 7:1, may tumayong bigla. Then Elijah said, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow, about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Tandaan po ninyo, na sa oras ng impossibilities, piniming may taong gagamitin ang Lord para tumayo at sabihin sa mga anak niya na walang solusyon. Yung walang solusyon ay mayroon na. Ulitin ko ulit. Pagka po nandung sa impossibilities, ibig sabihin, pirming may taong gagamitin ng Lord para sabihin sa iyo na yung walang solusyon ay mayroon na. Ang problema lang ay hindi natin alam ang paraan ng pagsasalita. Kung paano. Tulad ba ito ni Jonah na talaga sinabi, oy, sa loob ng 40 dias, ay kayo gugunawin. O katulad ni Jeremiah na umiiyak pa habang nagsasalita. O basta sinabi lang ni Elijah na walang pasakalye at direct to the point na tila hindi ka panipaniwala. Alam niyo, dyan tayo mag-ingat. Kapag nasa impossibility ka, minsan may nagsasalita sa'yo. Minsan di mo alam, yung anak mo gagamitin, bata gagamitin sa'yo. Huwag kayong maglala, mami, bahala ang Diyos sa atin. Mula, ang Lord na nangungusap sa'yo. Minsan yung tao na iniisip mo na hindi spiritual, yun ang gagamitin ng Lord. At sasabihin sa'yo yung pag-asa, sasabihin sa'yo ang Diyos. Minsan di ka maniniwala dahil sa taong nagsalita. Ingat po! Lahat pwedeng gamitin ng Lord para ipaalam sa'yo na pirming mayroong na solusyon ang ating Lord. At yan din ang pinasasabi ng Diyos sa inyong lahat sa nakikinig sa umagang ito, na tila baga wala ng solusyon ang COVID na ito or yung mga mabibigat na karamdaman at yung economic crisis. Mayroon pong solusyon. Again, sinasabi ng Lord, mayroon solusyon ang Lord. Mayroon po. Because our help will come from the Lord. Sa Lord po ay pirming may solusyon. Kahit pinaka-imposibleng bagay ay mayroon pong solusyon sa Lord. Kaya lang, ang sabi doon sa verse na binasa natin ay, tomorrow, bukas. Sa kaso nila King Joram, yung tomorrow ay literal. Sa atin naman, yung tomorrow is you have to wait. But kung sinabi, Psalm 33 verse 20, ano sabi nga doon? Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. Nagiintay daw. Ano sabi nga noon? Our souls wait for the Lord. Wait for the helper and He will move and answer. Just wait. At tanong dito, but when, Lord? Hanggang kailan ako mag-iintay? Alam niyo pag sila mag-iintay, yan nagkakaroon ng problema kasi antog na natin pirming when? Kailan yan, Panginoon? Kailangan ko na. Kailan ba ang tugon mo sa akin? Psalm 73 verse 21. Ano sabi ng Lord? For our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. So meaning, sa Lord, may mga pagkakataon, maraming pagkakataon, na pag nagtanong ka, Lord, kailan? Ang sagot ng Lord ay magtiwala ka lang.
Lord, hindi na ako makahinga, Lord. Hirap na ako sa sakit ko nito. Ang tugon ng Lord, magtiwala ka lang. Lord, need ko na ang money. Makukulong ako pag hindi ko binigay yung pera, Lord, pag hindi ako nagbayad. Anong sagot ng Lord? Magtiwala ka lang. Kaya habang nag-iintay ka, dapat buo ang tiwala mo sa Kanya. Kasi doon sinusubukan ng Lord. Doon tinitingnan ng Lord kung talagang ikaw ay nagtitiwala ng lubusan sa Kanya. Doon tinitingnan ng Lord yung sinasabi mo, Lord, I trust you, Lord. Yan, ngayon, papakita ng Lord. Kasi kung basta bibigay niya, paano nakita yung tiwala? Hindi makikita. Kanya binibitin minsan talaga ng Lord. Hindi sa gusto niyang ibitin, kundi gusto niyang palitawin at gusto niyang makita sa atin yung sobrang pagtitiwala natin sa Kanya. Naniniwala ako na mga tunay na nagtitiwala sa Lord ay hindi bibiguin ng Lord. Sa katunayan, may kapatid tayo Nagkaroon siya ng, naramdaman niya yung COVID. Napuna niya, hirap na siya huminga. At talaga, alam niyo, ginawa niya, iniisip niya, pag ako nadala sa ospital, mas malamang, baka intubate ako, baka malamang mamatay ako. Alam niyo, ginawa niya, lumabas siya ng sabayan. Sinabi niya, Lord, magtitiwala na lang ako sa iyo. Gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Nagsuob siya, nag-uminom siyang vitamins, nagsuob, nagpray, imuyak siya sa Lord. 2 weeks lang, gumaling siya. Nagsibir siya, pero gumaling siya. Why? Nagtiwala siya sa Diyos. Kaya lang ang tanong, what do you mean by trust? Yan ngayon ang kailangan alamin natin. Ano ba ibig sabihin ng sinasabi ng Lord na tiwala? Ano ba yung trust na sinasabi ng Lord? Kailangan malaman, ano yung hinahanap na tiwala ng Lord sa atin? Kasi may tiwala naman tayo sa Lord Meron tayong tiwala. Kaya lang, meron siyang tiwalang hinahanap sa atin na gustong makita sa atin para makakilos ng gusto ang ating Lord. Okay, ano yan? Now, there's a special relationship between the flyer and the catcher on the trapeze. Alam niyo yung trapeze? Yung po yung nasa circus na nasa taas, yung mga silang dalawa nagpe-perform. Yun po yun. Alam niyo, ang rules po doon ay, ito ang flyer. Ang tawag dyan, flyer. Yan. Ito ang catcher. Ito sumasalo. Ito ang tagasalo. Ayan. Timo, yung paa niya nakasabit. O yung tuhod niya. Ayun ang nakasabit. Yung alak-alakan niya nakasabit. Ito yung lumilipad ngayon. Yun ngayon ang sasaluhin nitong catcher. Ulitin ko Itong catcher, yan, itong catcher, ito ang sasalo dito sa flyer. Yan, sa lumilipad na yan. Okay, so natindihan nyo na. No? So yan po, pag nandun na, may show na yan. Ready na sila. Ang unang iindayog dyan, yung catcher, yung sasalo. Mas mababa ang pwesto niya. Okay, indayog siya, indayog, ganun siya, swing siya ng swing. Ngayon, dun yung flyer ngayon, nasa taas, mas mataas sa kanya, nakatingin lang yon. Hawak yung baras, mga kapatid, na mayroong cord. Ngayon, pag nakita niya na yung catcher, malakas na yung indayog na ganoon, siguro may timing sila. Alam nila ang timing po. Tsaka siya ngayon, lulundagin bigla na hawak niya yung baras. Iindayog siya, kasi swing siya ng malakas, palakas ng palakas, hanggang doon sa pinakamalakas, pagdating doon, gano'n niya, sabay bitaw doon sa baras. Sa madali sabi, pag bitaw niya, yun namang catcher, nakatuwad yung paa niya, pero yung kamay niya, nakaganon. Why? Para saluhin yung kamay noong pong flyer, nung lumilipad. Now, ang rules po dyan, hindi pwedeng abutin ng flyer yung kamay ng catcher. Kundi yung catcher ang aabot doon sa kamay ng flyer. Otherwise, pag yung flyer ang nasa isip niya, yung kamay niya, kaya masalo ko, baka mahulog siya. Basta ang concentration niya, yung catcher ang sasalo sa kanya. Yun ang rules para hindi magkamali. Ganong katindi yan. Ibig sabihin nun, pag bitaw niya sa baras ng flyer, nung lumilipad, habang nagsuswing ng malakas, yung buhay niya nakasalalay na doon sa catcher. Habang nag-iintay siya sa air, nasa area na, gumagsuswing siya ngayon sa air, minsan sumisirko pa yan sa air. Habang yung kamay niya, nakaunat yung kamay niya, pero hindi para abutin, kundi para maabot nung catcher. Hindi para abutin yung catcher. Baliktad. Iba iniisip kasi humiikot, itong flyer, aabutin yung catcher. Hindi. Yung catcher ang aabot sa kanya. Igaganon lang niya ang kamay niya. Sa madali sabi, ganun niya itiniwala yung buhay niya sa catcher. Yung buhay niya na isang pagkakamali lang, mahuhulog sila. Alam niya, may gumagawa niya, may net. May gumagawa niya, walang net. Sa katunayan, meron ko nakita dati niya sa TV noon, nahulog talaga. Alam ko, namatay, mga kapatid. Ganong katindi
Ganun katindi po yung trapeze na yan. Ganun magtiwala yung flyer, yung lumilipad. Ganun magtiwala. At ganun din tayo dapat sa atin, Lord, na naghihintay tayo ng pagtugon niya. Minsan nakabitin tayo sa ere na mabigat na karamdaman. Yung sinabi ko siya, hirap na hirap ka huminga. At tilabga, wala na yung buhay mo. Kakapusin na hininga mo. Wala nang kasunod yung hininga mo. Pero para magay yung kamay ng Lord, wala pa. Pag ganoon, magtiwala ka lang. Tulad na isang flyer na trapeze na ang buhay mo, nilagak mo na doon sa kamay ng catcher o nung sasalo. Imagine, ang tagasalo natin, Diyos. At walang ano-ano, magugulot ka. Bigla na lang gaganda yung pakiramdam mo. Why? Hindi mo lang alam, sinalo ka na nung catcher. Sinalo ka na ng ating Lord. Minsan nasa area ka ng financial difficulties. Hirap na hirap ka. Halos wala lang kakainin kinabukasan. May utang ka pa, baong ka pa. Maraming nasa ganyang kalagayan. Talagang kita mo na babagsak na talaga yung kabuhayan mo. Don't panic. May timing ang Lord. Yung catcher, may timing yan. Pagsalo sa'yo. Yes, at perfect yan. Hindi ka sasayad sa lupa. Titsakin ko sa'yo. But you have to totally trust God. Talaga magtiwala ka doon sa catcher habang nag-iintay ng kagalingan at pagpapala sa ere. Nasa ere ka, nag-iintay. Sa maliit sabi, maaaring bumagsak ka, maaaring wala sumalo, pero andun ang kamay ng Lord. Sasaluhin ka pa rin ng catcher. Sasaluhin ka pa rin ng ating Panginoon. Yung tiwala na isang flyer, ang kailangan po natin. Gaano ba kabilis kumilis ang Lord? Okay, sinabi ng 1 Corinthians 15, in a twinkling of an eye. Tapos na rapture. Isang ganun lang, nandun ang kilos ang Lord eh. Kanya ano yung kakatakot mo? Ito baka hininga ko, wala na sumunod. Kahit isang hininga na lang natitira sa'yo, kayang habulin ng Lord. Eh kahit nga maubos hininga mo, habulin pa rin ng Lord. Kaya pa rin ng Lord eh. Kaya nandun dapat yung pagtitiwala natin. Ganun tayo dapat magtiwala sa atin, Lord. Dahil ang tagasalo natin matindi. Ngayon, bakit tayo dapat magtiwala sa Kanya? Psalms 94:17, ano sabi nga doon? Unless the Lord had been my help, hanggat ang Diyos ang aking tagapagligtas, my soul would soon have settled in silence. Kung hindi ang Lord ang aking tagapagligtas, ang soul ko nasa impyerno na o nasa grave na ang kanyang buhay. So maliban tulungan ka ng Diyos, tapos tayong lahat po, maliban tulungan ka ng Diyos. So meaning, nakasalalay lang sa catcher, nakasalalay sa Diyos, lahat-lahat sa buhay po natin, lahat-lahat. Kahit di mo sinabi ng Psalms 94 sa Tagalog, ang sabi ganoon, O Yahweh, kung ako nga'y hindi mo tinulungan, aking sanang kaluluwa'y naroon na sa libingan. Kung hindi raw siya tinulungan, wala na, patay na siya. Kanya nga kung hindi ka tinulungan, ano kaya mangyayari sa buhay mo nang may sakit ka? Kung hindi ka tinulungan ng Lord. Kung hindi ka tinulungan ng Lord sa kabuhayan mo, ano na nangyari sa iyo? Ano na nangyari sa relasyon mo ng pamilya mo kung hindi ka tinulungan ng Lord? Kung yung nasa trapeze ay buo ang tiwala sa catcher na tao na talagang limitado, lalo dapat tayo magtiwala doon sa catcher natin, yung amang nasa langit. Pagkumparahin mo yung catcher nitong flyer na ito, tao. Ang catcher natin, Diyos. Imagine that. Ang Diyos, at hindi lang basta Diyos, Ama natin siya. Ano nasa puso na isang ama? At makikita niya yung kanyang anak nandoon sa bingit na kamatayan. Nandoon sa pagdurusa, nandoon sa paghihirap. Ano mararamdaman ng isang ama para hindi saluhin yung kanyang anak sa ganong kalagayan? Tandaan ninyo ang damdam ng isang ama. Lalo nakikita yung anak niya nandoon, agrabado yung anak niya, nasasaktan yung anak niya, hindi pwedeng hindi kumilos ang kamay ng ama. Tandaan niyo pirmehan. Kung yung catcher na yun doon sa circus, kanya niya sinasalo yan dahil trabaho niya yon at binabayaran siya. Kanya niya ginagawa yon. What more ang Diyos natin? Hindi bayaran ng Lord. Siya, ama natin siya, tatay natin siya. Ba't hindi ka sasaluhin ng Lord? Ba't nga minsan parang di ako sinasalo? Ay mo magtiwala eh. Kung saan ka nagtitiwala eh. Pinagkakatiwalaan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Pinagkakatiwalaan mo yung bagay na nilalanglang. At hindi ka nagtitiwala doon sa lumalang. Yun ang iniintay ng Lord, ang pagkatiwala mo. Yun lumalang, hindi yun nilalang. Kaya kung ikaw'y magtitiwala lang na gano'n sa Diyos, ipapakita naman sa'yo ng Diyos kung paano siya sumalo sa oras na mga kagipitan. Makikita mo kung paano sumalo. Alam natin yan. Si Shadrach, Meshach, Abednego, natapon doon sa apoy. Talagang nasa apoy, pero sinalo ng Lord.
Ba't ko sinabi sinalo? Hindi nila naramdaman yung apoy. Why? Nandun ang kamay ng Lord. Nandun ang kamay ng Diyos sa kanila. Habang lumalakad sila, ba't hindi nararamdaman yung apoy? Hindi naman sila doon sa apoy lumalakad, sa kamay ng Diyos sila lumalakad eh. Kaya hindi nila nararamdaman. Doon sa kamay ng catcher. Kasi tinapon sila eh. Noon tinapon sila ro sa pugo na kumukulo talaga at 7 times na mainit talaga. Ang sumalo sa kanila, hindi yung apoy. Yung kamay ng Lord ang sumalo sa kanila. Kanya lakad sila ngayon, lakad, nagtataka yung hari. Ba't wala nararamdaman itong mga ito? Di ba ano yan? Di ba 3 lang? Ba't nag-i-4 yan? Nandun na nga eh. Sinamahan na sila, nasa kamay pa sila ng Diyos. Kanya ano mararamdaman mo pag nasa kamay ka ng Diyos? May mararamdaman ka bang ganun ko? Ikaw nagtitiwala talaga na ikaw ay nasa kamay ng Lord. Si Daniel, bakit ganun walang takot? Inilagay sa bunganga na ano doon sa leon mismo, kasama leon. Imagine tao isama mo sa leon. Ni wala pang 2 seconds, tapos yan eh. Pero bakit hindi makakilos yung leon? Nasa kamay siya ng Diyos. Nung itinapon din siya doon sa lion's den, ayun, tinapon din siya. Nung tinapon doon, ano nangyari? Sinalo siya ng kamay ng Lord. O kaya ano nangyari? Then natutulog lang siya, pati yung mga leon, tatakam-takam lang yun, hindi siya makain. Why? Nasa kamay siya, sinalo siya ng ating Lord. Ganun yung catcher natin na hindi bayaran, kundi Ama, yun nando sa atin, sasalo sa atin. Paano ka hindi magtitiwala sa Kanya? Grabe, ganun katindi. Yung po ating pinagkakatiwalaan, kung magtitiwala lang tayo, katulad ng mga trapis na yun, ang pagbitaw doon sa baras na yun. Alam niya, pag bumitaw siya sa baras na yun, tagilid na buhay niya. Maaring masalo siya, maaring hindi. Pero sige, ginagawa niya dahil tiwala siya na magaling. Yun sa kanila, sa world, ganyan, magaling. Magaling yung catcher ko. Masasalo ko sigurado. Buong loob niya, at saka bine-brainwash yan. Masasalo ko, masasalo ko, masasalo ko. Yun ang nasa mind niya. Tao yan, tao. Bakit hindi natin i-brainwash yung sarili natin? Sasaluhin ako ng Diyos, sasaluhin ako ng Lord, sasaluhin ako ng Lord. Hindi ako babagsak, sasaluhin ako ng Lord. Yun ang dapat natin ilagay. Para tayong flyer doon sa trapis, habang tuman nag-iindayog yan, nasa isip niya, masasalo ko ng catcher namin, masasalo ko, magaling ito. Mas dapat natin sabihin sa Lord, may sakit ka, sasaluhin ako ng Diyos, magaling yung Diyos ko, pinakamagaling yung Diyos ko, wala kang pera, sasaluhin ako ng Lord, bebless ako ng Lord, dahil sasaluhin ako niyan, tatay ko yan. Yun dapat ang nasa atin. Kung ganun yung tiwala na nasa atin, ay, anong dahilan para hindi kumilos ang Diyos? Ano dahilan? Nakita niyo si Caleb? 85 years old, ang hinahanap labanan. Ang hinahanap higante. Why? Alam niya, nasa kamay siya ng Diyos. Nasubukan na niya. Kanya alam niya, nasa kamay siya ng Lord. Kanya matapang siya, wahin tiwala. Nando doon. Grabe, tiwala niya sa Lord talaga. Yung catcher niya, alam niyang sasaluhin siya talaga. Nakita niyo mga hindi nagtiwala sa Lord? Nasa Egypt ang Israelites. Inilabas sila para hindi sila mag-alipin. Ibig sabihin, nilagay sila sa kamay ng Diyos. Anong ginawa nila? Hindi nagtiwala eh. Nung wala lang makain, imbis na magtiwala, nagreklamo. Nung wala mainom, imbis na magtiwala, nagreklamo. Ano nangyari? Binitiwan ng Lord. Why? Wala ka tiwala eh. Yung tiwala na yun ang gusto ng Lord. At hindi ka bibitawan ng Lord. Pag gano'n ang ginawa tayong katulad sa Israelites, ikaw ang bumibitaw sa kamay ng Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Hinahawakan ka na, bumibitaw ka pa. Bakit? Nagdududa ka dahil sa sitwasyon. Katulad ngayon, yung sitwasyon ngayon, marami, hirap sa business ngayon, hirap ang pera ngayon, hirap ang trabaho ngayon, dahil may sakit ngayon. Ayan, ano nangyayari? Bumibitaw tayo doon sa catcher. Huwag kayong bibitaw. Yung tiwala natin, nasaan na? Pagka business nasa tiwala natin, nasa mind na natin. Ano kaya magandang business ngayon? Walang masama. Pero tatandaan ninyo, pero may pagkaganyan ng panahon, ganitong panahon, impossibilities ngayon eh. Pag ganyan ng panahon, doon ka na sa catcher. Doon tayo sa Ama natin na sumasalo sa atin sa lahat ng problema natin, sumasalo sa atin, ano man ang mangyari sa atin. So, ang dami na sinalo sa atin ng Lord. Ano ba sa palagay nyo nangyari sa akin? Kung di ako sinalo ng Lord, wala na rin ako ngayon. Sinalo lang ako ng Lord. Nagkasakit ako, sinalo ko ng Diyos. Ilang beses akong nagkasakit, sinalo ko ng Panginoon, mga kapatid. Kaya madalas sinasabi, pinagsisigawan ko sa inyo, sasaluhin ka ng Diyos, hindi ka bababayaan ng Lord. Basta yung tiwala mo lang, ganong katinding tiwala mo, na para kang flyer, lumilipad. Lumilipad ka talaga, nasa ere ka talaga. Pero pag bitaw mo sa baras, tiwala mo na sa ating Lord. Tiwala mo, Diyos, bahala ka na.
ikaw na bahala sa buhay ko. Alam ko, hindi mo ako bababayaan. Pwede ka pa mag-D4 doon sa ere kung gusto mo eh. Why? Alam mo, sasalo sa'yo. Alam mo, at hindi ka lang sa kamay sasaluhin ng Lord. Yung bisig niya, yung kanyang braso, yayakapin ka, yun ang ipansasalo sa'yo ng Lord. Ito kamay lang ito, pwede pa makabitaw. Sa Lord hindi. Talagang i-embrace ka pa ng Lord. Yayakapin ka pa ng Lord para sigurado hindi ka makabitaw. Ganyan ang Diyos natin po. Kanya huwag niyo isipin na tayong kumakapit sa Diyos. Ang Diyos ang nakakapit sa atin. Ang Diyos ang mahawak po sa atin. Dahil kung tayo lang, makakabitaw tayo, sigurado yun. Dahil sa atin tiwala, pag ganong-ganon yung tiwala natin mga kapatid. Pero dahil ang Diyos mabait ang Lord, ano ginawa niya? Nilagay tayo sa kamay niya. Yun ang pag nilagay tayo sa kamay ng Lord, wala ka na alalahanin. Basta yun, tiwala mo lang. Isipin mo pirmi, ako nasa kamay ng Lord. Ako nasa catcher ako. Ito the best na catcher, pinakamatinding catcher. Ang Diyos talaga, dahil tahatay ko siya, ama ko siya. At alam ko, hindi ako pababayaan aking amang nasa langit. Ganun dapat. Kung yun lang ang tiwala natin, wala sa inyo problema sa ngayon po. May problema ka, yes, pero nakangiti ka lang. Why? Alam mo, meron kang dakilang catcher na sasaluhin ka anuman ang mangyari sa buhay mo. Now, balik tayo sa istorya. Sa case natin sa New Testament, about the revenge of Satan, wala tayo dapat ipagkalala. Alam niyo bakit? Kasi ang Diyos na ang gumante para sa atin. And when was that? Kailan gumante ang Lord? Brothers and sisters, si Satanas pag gumante, alam natin ang pinaggagawa niyan, ilang libo, ilang milyon ang pinatay ni Satanas. Dahil sa kanya revenge. Dugo dumanak dahil sa kanya revenge. Sari-sari, ibang lahi ng dugo ang dumanak dahil sa revenge. Nung kasalukuyan pinahirapan, tuwan-tuwa sa Satanas. Nang kasalukuyan pinahirapan ng ating Lord sa cross of Calvary. Sa Isaiah 53:7, ano sabi nga? Pinahihirapan pero ano sabi ng Bible? He was oppressed, he was afflicted, pati hindi oppression niya, tsaka afflicted sinasabi na yan. Yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and at the sheep before its shearer is silent, so he opened not his mouth. Gumante, tapos he opened not his mouth. Brothers and sisters, masyadong bloody yung revenge na ginawa ng devil sa Panginoon. Nagkalat ang dugo mula doon sa kung saan siya hinampas, nilakaran niya, pinasan niya ng cross, at doon sa hanggang doon sa pinagpakuhan sa kanya, punong-puno ng dugo lahat yan. Pero iisang dugo lang. Ang dugo lang ng ating Panginoon. Wala nang iba. At yung hindi pagkibunin ng Lord ay senyales na ang paghihiganti ng Diyos sa devil ay nagaganap na. Na hindi alam ng demonyo. Dahil kung kumibo siya at gumanti ng katulad ng ganti natin, ay lalong tagumpay ang revenge ng demonyo at dahil hindi tayo maliligtas. Kaya, yan yung silent revenge ng isang klase ng dugo ang dumanak. Yung dugo lang ng pinaghigantihan. Meaning, ang gawa ni Satanas na revenge, yung pinanggagalingan ng ego or pride, ngunit ang ginanti ng Lord ay kababaan at pasakit sa kanyang sarili. Ulitin-uli. Si Satanas, ang revenge niya, ano ang revenge niya? Ang revenge niya, saktan ka, patayin ka, lahat ng pasakit, gawin sa'yo. Ano ginanti ng Lord? Kababaan ang ginawa ng ating Lord. Pagpapakumbaba ang ginawa ng ating Lord. Alam niyo, naalala ko tuloy. Yung sinasabi ng Panginoon sa book of Matthew, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ginawa niya. Ginawa niya. Sa katunayan, yung sinabi ng demonyo sa kanya sa Matthew chapter 14, tinukso siya. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong batong ito. Ginawa na ng Lord. Sa cross of Calvary, binato siya dahil puro sakit ang ginawa sa kanya. Kasi sakit ang pambabato sa kanya. Pero tinapay na malambot ang kanyang ikinante. Ano sabihin nun? Matigas na puso ang nagre-revenge. Pero ang ginanti niya, yung soft-hearted na pagmamahal, ang ginanti ng ating Lord. Yun yung tinapay na sinasabi ng Lord. Tinapay in the sense na yung heart mo, malambot yung heart mo, samantala matigas na puso yung pinambato sa'yo, malambot na heart ang pinambalik mo sa Kanya. Yun ang gusto ng Lord. At yun ang magandang paghihigante na gusto ng ating Lord.
Na sana ganyan ang ginagawa natin. Lalo kay mga Kristiyano, dapat ganyan ang ginagawa natin. Pag batong puso ang binigay sa iyo, puso malambot ay ipebolta mo sa Kanya. Yun ang gusto ng Lord. Bakit ginawa ng Lord ang silent revenge na ito? So Romans 12:19, ano sabi ka doon? Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So hindi sinabi ng Lord para sa devil, kundi para sa taong ginagamit ng Lord, ng devil. Huwag daw gumanti sa kanila. Why? God Himself said, vengeance is mine. Sa akin ang paghihiganti. Why? 2 Chronicles 20 verse 15. And He said, listen to all of you, Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus said the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Battle is not yours, but God's. Sa Diyos ang labanan. Why? Siya naman talaga binabanatan eh. Alam ng Lord ang pinaka-target ng devil. Siya talaga. Yung revenge yan sa Kanya mismo. Kaya hindi atin ang labanan talaga. Sa Kanya. In the first place, hindi natin alam gumanti ng tama. Tayo pag ginantihan ng dugo rin ginagantihan. Sa Lord, hindi. Ginantihan ng masakit na gano'n. Ano ginanti niya? Malambot ang ginanti ng ating Lord. Now, sa story natin, sa 2 Kings, bloodless ang ginawang atake ng kaaway na Israel, ng Syrian. Sanction, economic sanction. Bloodless din ang ginawa ng Lord. Tinakot lang sila ng mga sound effect at nagsilaya sila. Pero dito sa New Testament, ay bloody ang ginawang revenge ng Lord kay Satanas. Pero yung dugo lang niya ang dumanak. Dugo niya walang ibang dugo, kundi sa kanya lang. Kanya napakatindi ng ginawa ng ating Lord na pinakikita sa atin ng Lord kung ano yung vengeance na sinasabi niya. Akala natin sinasabing vengeance ng Lord, papatayin ng Lord. Minsan gumagawa ng gano'n ng Lord at sa last days talaga gagawin ng Lord yan. Talaga sa huling sandali ng mundo na to gagawin ng Lord. Pero hindi sa ngayon. Sa ngayon itong gustong kanti ng Lord, yung ginawa niya. Yung masama, gagantihan mo ng mabuti. Yung matitigas na puso, gagantihan mo ng malambot na puso. Yun ang gusto ng Lord. Doon napapakita na anak ka ng Diyos talaga. At doon mo napapakita kung gaano ka katindi yung kabutihan. Na mananaid pa rin ang kabutihan doon sa kasamaan. Kanya yun ang gusto ng Lord na gawin po natin lahat. Kaya sa parte niya mga kapatid, alam ko marami sa inyo ganyan. So I told you, madalas nagpapalitan kayo ng mga pasaringan kayo sa Facebook, pasaring dito, pasaring doon, pasaring dyan. Huwag niyong gawin mga anak ng Diyos. Pag ginawang ka na hindi maganda, gantihan mo pa na mabuti. Yan ang gusto ng ating Lord. Sapagkat sa pamamagitan nun, nilalagyan mo siya ng baga sa ulo. Mapapahiya siya dahil nga yung matigas niyang puso ay malambot na puso ang binabalik mo sa Kanya. Tinahapay ang binabalik mo doon sa batong pinukul sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng Lord. At yun ang gusto mangyari ng Lord sa atin. Lalo ngayon po, marami mag-e-eleksyon na naman. Please, lalo na sa mga pastor natin, please, pakiusap. Huwag na tayo makisausaw po sa ganyan. Pati tayo nakikibana tayo doon sa mga hindi natin gustong politiko. Banat dito, banat doon, ganti dito. Huwag po natin gawin yan. Huwag po natin gawin yan. Hindi po gawain yan na isang tunay na Kristiyano po, na tunay na anak ng Diyos. Hindi po. Hindi po ganyan. Dapat kung nakita natin ganun sila, kahabagan na lang, pag-pray na lang natin sila. Yun lang magagawa natin. Pero makisawsaw pa tayo, wag na po. Wag na po. At kung minsan-minsan sa church to church, ganyan nangyayari. Parinigan ng church dito, parinigan. Imagine, parehong church of God yan. Imagine, nagpaparinigan ng ganyan. Minsan, iisang church na lang nagpaparinigan pa. Grabe talaga. Naghagantihan pa, nagre-revenge pa. Iisang church na lang. Grabe. Iisang church na lang, ego to ego pa rin. Battle of ego pa rin, mga kapatid. Wala po magagawa sa ego yun. Wala magagawa sa pride. Yan ang kinabagsak ni Satanas. Kaya sa atin po, yan pong pinaka-the best. Yan ang pinaka-sikreto sa ngayon. Ang sikreto ngayon, saksakan ng sama ang mundo. Dapat saksakan ka ng buti. Yun ang pantapat ngayon sa kasamaan. Masama ang ginagawa ng world, mabuti ang ginagawa mo. Doon mo mapakitang may Diyos talaga. Doon mo mapapakitang mabait ang Diyos talaga. Doon mo makikita ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig talaga. Ikaw magdi-display niyan. Tiniwala ng Lord sa atin ang Holy Ghost para may display natin kung anong Diyos talaga. May display natin kung ano ang Jesus Christ na sinasabi niya na namatay sa cross of Calvary.
na paghihiganting ginawa niya, pero kabutihan pa rin ang dinulot. Kabutihan pa rin ginawa niya. Kalambutan ng puso pa rin ang ginanti ng ating Panginoon na inaasahan ng Diyos sa ating lahat. Dahil lahat tayo anak ng Diyos. Tatandaan yan. Kanya yun ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Yun ay iniintay ng Lord sa atin. Kaya sa parting yan, ulitin uli. Amin ko sa inyo, totoo. Talagang itong topic na ito, marami tinatakbuhan na ito, mga kapatid, dahil talagang sinusulit ng Lord ang pakikinig ninyo. Kanina, nandun tayo sa tiwala. Yun ang ibig ko sabihin. Yung pagganti mo, may pagtitiwala pa rin. Pagtitiwala sa Diyos. Pag ginantihan mo na mabuti ang kapwa mo, masamang ginawa sa iyo, nagtitiwala ka na may Diyos na nakakaalam kung sino ang mali at tama. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, pag gumawa ka ng maganda at malambot yung ginawa mo, ibig sabihin, tama ka. Ibig sabihin, nasa tama ka. Doon pa lang sa ganti mo sa Kanya, makikita ng nasa tama ka. Makikita ng tama espiritu mo, makikita ng tama na ikaw ay tunay na anak ng Diyos talaga. Na kahit sinaktan ka, ganun pa din ang ginaganti mo sa Kanya dahil tama ka. At sa Kanya ganun ang ginawa dahil mali siya. Napapakita mo na sa ganun pa lang. At nagtitiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang nakakaalam ng mali at tama at kung sino ang tama at kung sino ang mali. Kasi pag kami ganyan din na pinag-uusapan ng sino tama at mali dahil ang Diyos na nakakaalam. Ang pinag-uusapan dyan yung habag na lang sa puso mo. Kahabagan mo yung mga nagkakamali sa'yo. Kahabagan mo yung mga gumaganti sa'yo. Kahabagan po natin, huwag gantihan kundi kahabagan po natin dahil nagtitiwala tayo na may Diyos tayong nakakaalam ng lahat ng bagay na yan. Kanya ano naman nagresulta sa atin ang ginawa ng Lord? 1 Corinthians 15:57, ang sabi nga doon, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ayun, sa atin nagkaroon ng victory. Siya nagpakumbaba, siya nahirapan, siya ang pinatay, ang victory sa atin. Yun ang resulta na kanya pinakikita lang sa atin. Kanya galit na galit yung demonyo eh. Akala niya nakaganti siya sa Diyos. Akala niya nakaganti sa atin. Hindi niya alam nakabuti sa atin. Nakita niyo yung kabutihan ginawa niya sa cross of Calvary, mabuti rin ang naging bunga. Basta't gumawa ka na mabuti, mabuti magiging bunga niyan. Ano pa resulta? Hebrew 13:6, ano sabi nga noon? Sa Amplified. And so we take comfort and are encouraged. We take comfort. Nagkaroon tayo ng comfort. Nagkaroon tayo ng encouragement. Na-encourage tayo. Kumpiyansa tayo na sabihin, the Lord is my helper. In time of need, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Ganun katindi. Dahil sa ginawa ng Lord na yun, nagkaroon tayo ng comfort, nagkaroon tayo ng kumpiyansa magsalita. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Walang magagawa ang tao sa akin. Yun ang tiwala sa atin, Lord. At sa Hebrew 2:14, Amplified, ano sabi nga noon? Therefore, since this, His children, share in flesh and blood, the physical nature of mankind, He Himself, siya rin mismo, in a similar manner, katulad din ang ginawa dito sa laman natin, also shared in the same physical nature, but without sin. Yun ang pagkakaiba. Sa atin walang kasalanan. Sa atin may kasalanan, sa Kanya walang kasalanan. So that through experiencing death, He might make powerless. Take note. He might make powerless, ineffective, impotent, him who had the power of death, that is the devil. Sa ginawa ng Lord, inalisan niya ng power, hindi na siya naging epektibo, naging impotente siya, at wala na siyang kapangyarihan. Sino yan? Ang demonyo. Dahil sa ginawang kabutihan ng Lord doon sa cross, nagpa-agrabyado siya, ginawa niya yung pasakit na yun. Ano naging resulta? Ginawa niya inutil si Satanas. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa cross of Calvary, sa pasakit sa cross of Calvary, yun ang naging resulta. Hindi sa kumilos. Wala ka nakita ang Lord kung na espada at binanata si Satanas, yung talaga espadang may kapangyarihan. Wala! Ang ginawa niya, nag-humble down siya. Ganun ang power ng humility. Nag-humble down siya.
Nagpakumbaba siya, tinanggap lahat yung makasakit na yon, tinanggap hanggang sa pinatay siya, pinako siya. Anong naging resulta? Yung sa gumanti sa kanya, ginawa niya inutil. Na wala siyang ginawa, kundi yun. Pinahirapan siya. Pinahirapan siya, nasaktan siya. Ano ko resulta? Yung pong gumaganti, naging inutil sa harapan niya. Ganun katindi ang Diyos. Kanya yan nakakakilo sa atin ng demonyong yan. Pag pinapayagan lang ng Lord. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi kontrolado pa rin ng Diyos si Satanas. Kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. Final result, Hebrew 10:19, ang sabi ng Amplified. Therefore, believers, since we have confidence and full freedom, confidence and full freedom to enter the holy place, the place where God dwells by means of the blood of Jesus. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nagkaroon tayo ng kumpiyansa, nagkaroon tayo ng freedom, o malaya na tayo na pumasok sa Holy of Holies na hindi dati pwede natin pasukin kundi mga high priest lang pumapasok. Tayo pwede na po na kung saan nandun ang presensya ng Lord. Why? Dahil doon sa blood of Jesus Christ, yung ginawa niyang pagpapakumbaba doon sa cross of Calvary, yan ang nagresulta. Nakadiretso tayo doon ngayon sa Holy of Holies. Ano resulta? Hebrew 4:16. Ano sabi ka doon? Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa Tagalog, ano sabi ka doon? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Lumapit tayo ng may tiwala. Lumapit tayo ng tiwalang-tiwala. Lumapit tayo na siyang catcher natin na tiwalang-tiwala tayo sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa, magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yan ang nagresulta ng ginawa ng Lord na pagpapakumbaba. Subukan po ninyo. Pag ganyan ang ginawa nyo, yung bunga niya napakaganda. Yan ang bunga ng ginawa niya sa cross. Yan yung ganti niya kay Satanas. Na yan ang nakinabang tayong lahat, ang nakinabang ngayon. Lalo tayo nagkaroon ng intimacy sa ating Lord. Nagkaroon tayo ng access sa Kanya. Ganun katindi po. Pag gano'n ang pagganti natin, malambot na puso ang yung soft heart ang ginaganti natin. Na talagang malambot na puso at malambot na pananalita. Napakaganda na resulta. Now, the final revenge of Satan sa tao will be in the great tribulation. Yan na po yan. Yan ang final revenge ni Satanas. Grabe na po mangyayari dyan. Matindi ang gagawin ni Satanas sa tao sa katunayan. Matindi rin ang gagawin revenge ng Lord. Ayan na po, yung tunay na revenge ng Lord. Sa mga tao nagpagamit sa instrumento ni Satanas, bilang instrumento ni Satanas. Talaga, it will be the bloodiest revenge in the history of mankind. Napakarami mamamatay po. Pero for Christians, yan po ang sinasabi ko. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay may tagasalo. Ano gagawin ng Lord? Bago mangyari yan, ano gagawin ng Lord? I-snatch niya, kamay na naman, i-snatch tayo ng Lord. Hindi tayo sasaluhin. Aalisin naman tayo ng Lord. Aalisin tayo ng Lord dito, ilalagay doon sa Kanya para hindi tayo dumanas dito ng hindi maganda. So for Christians, it is the moment of real peace and joy with the Lord. That's why, ano man ang dinadanas mo ngayon, at alam ko, marami sa atin dumadanas na hindi maganda. Pinasasabi ng Lord sa iyo, huwag ka matakot. Huwag ka mag-alala. Dahil surely, help will come from the Lord. Basta't magtiwala ka lang. Yung tiwalang sinabi sa inyo ng Lord kanina, na siya ang kakapit sa iyo, hindi ikaw ang kakapit sa Kanya. Siya ang kakapit sa iyo. At tulungan mo yung sarili mo na magtiwala na katulad ng isang flyer doon sa trapeze na yun, na pagbitaw doon sa baras, talaga nagtitiwala na sa catcher, doon sa kamay ng catcher niya. Ganun din tayo. Bumitaw ka sa baras. Pagbitaw mo sa baras na yan, ipaubaya mo na ang buhay mo sa kamay na nung catcher natin. Sa kamay ng ating Lord. At tityakin ko sa iyo, kapatid, ano man ang mangyari,
sasaluhin ka ng ating Lord. Sasaluhin ka ng Amang nasa langit. Kaya hindi ka maano at maililigtas ka, i-spare ka ng ating Panginoon sa lahat ng areas ng buhay mo. Kaya ulitin ko ulit, if the Lord does not help us, saan magagaling ang tulong? Sa catcher natin. Sa Diyos natin magagaling ang tulong. Kaya kayo lahat na nakikinig sa umaga nito, sana mula sa araw na ito, wala sa atin malulungkot, wala nawawalan ng pag-asa, kundi dapat punong-puno na tayo ng pag-asa at punong-puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Tiwala mo na ang buhay mo doon sa tagasalo natin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ikupo natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, marami po salamat, Panginoon, sapagkat muli i-display mo at sinabi mo sa amin, Lord, kung gaano mo kamahal ang tao. At talagang pinagdiinan mo sa amin, O Diyos, na walang ibang pwedeng panggalingan ang tulong namin, tunay na tulong, kundi ikaw lang, Panginoon ko. Kailan tulungan mo magtiwala kami, Panginoon. Itiwala namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Itiwala namin lahat-lahat sa buhay namin sa iyo, Panginoon. Maging ang mahal namin sa buhay, Lord. Maging ang lahat ng nasa aming buhay, Panginoon ko. Iligay mo na po sa iyong kamay, Panginoon. Sapagkat alaman namin, hindi mo kami bibitiwan, Lord. At pirmi mo kami sasaluhin, Panginoon ko. Sa mga oras ng kagipitan, Panginoon. Alam kong pirmi kang sasalo sa amin, Lord. At kung sakali man, Panginoon ko, hindi mo kami may masalo rito, tityakin ko sa langit, sasaluhin mo pa rin kami, Panginoon. Kaya wala kaming talo, Panginoon ko. Nandun ang pagsalo mo sa amin, saan man kami magpunta, Panginoon. Malagay man kami sa apoy, sasaluhin mo kami. Malagay man kami sa mga along malalaki, sasaluhin mo kami. Malagay man kami sa ere, Panginoon ko, sasaluhin mo kami. Dahil ikaw ang aming dakilang tagasalo sa aming buhay. Ay marami po salamat, Panginoon ko. Kaya mula sa orsa ito, ang turuan mo lang kami ay magtiwala sa iyo ng lubusan na ikaw lang ang dakilang tagasalo namin ng aming buhay at ang lahat sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Mula sa oras nito, Diyos, inihiling ko po na kaming lahat ay magtiwala at malagak na ng aming buhay sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, tinataas, tinatakila. Yun at mong kamay mo sa mga may karamdaman, Lord. Saluhin mo sila, Panginoon. Nandun yung ba nasa ere, Panginoon ko, ng karamdaman, na mabigat na karamdaman. Saluhin mo siya, Panginoon. Saluhin mo ng mapagpalang kamay mo dahil alam ko mahibo mo lang siya, gagaling siya, Panginoon. In Jesus' name, hinihiling po namin. Maging yung mga anak mo, Panginoon, na nandun sa ere din ng financial difficulties, Lord. Saluhin mo rin, Panginoon ko. Tulungan mo siya, Panginoon. Iahon mo siya, Panginoon, sa hirap, Lord. At hatakin mong kamay niya, Panginoon ko, para maiahon mo siya. At makadaman naman siya ng kaginawahan, Lord. Panginoon ko, marami po salamat. Sapagkat naniniwala kami sa oras na ito ay kumilos ka na at sinalo mo na yung lahat ng mga nahuhulog ka man. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, tinataas, tinadakila. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa tinalakay po natin, sana po mula sa orsa ito, ang tiwala natin ay katulad ng mga flyers na yon na bumibitaw talaga sa baras para ipagkatiwala yung buhay nila sa kamay ng catcher. Ganun na rin po sana ang gawin natin mula ngayon. At maniwala kayo, mawawala ang takot, mawawala ang pag-alala sa ating puso. Samantala sa orsa ito, tatawagin po si Pastor Lud dahil paliliwanag pa sa ating mga bagay tungkol po sa ginawa ng Lord sa cross of Calvary na kailangan po natin lahat para masalo tayo ng ating Lord. Ngayon po tatawagin ko si Pastor Lud. God bless you all po. Praise God. Thank you, Lord, sa kalakasan na binigay po niya po sa atin sa pamamagitan po ng ating beloved Bishop. Alam niyo po, wala po talaga tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lang. Sa Kanya lang po manggagaling ang tulong, and especially to all our first-time viewers. And to say that you really trust God totally is you must believe in His gospel. Kaya lang po ang tanong, what is the gospel of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan? In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren,
I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya alam po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po ay magsisisi naman po ng ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin ang ating pong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi or ng pagre-repent. At naniniwala po ako, kahit gaano kalaki ang nagawa natin pagkakamali or pagkukulang sa ating Panginoon, as long as nandun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive our sin. Yan po ang unang step. We need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismohan naman po sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So ilulubog po tayo sa tubig. So para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, ang sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 21 sa Tagalog po, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang silbi po ng water baptism po natin. So yan po yung second step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Power to overcome all the works of the flesh, all the works of the enemies in our lives. Naniniwala po ko, marami po sa atin, gusto natin magbago, kaya lang hirap na hirap tayo. Magbabago tayo ng sandaling panahon, tapos babalik na naman po ulit sa dati, at magbabago ulit, babalik na naman sa dati. Bakit po ganun na nangyayari? Kasi po wala po yung power ng Holy Spirit. But you know what? Once you have the Holy Spirit in you, or the power of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbagong buhay, para masunod ang kalooban ng Panginoon, at para mapagtagumpayan po yung lahat po ng ating pong mga kahinaan. So ayun po yung pangatlong step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So take note, first, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. At sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sa lahat naman po ng gusto magpabaptize for the second step, nandiyan po ang mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise,
pwede po kayo mag-message sa ating pong FB page. Mag-iwan lang po kayo ng mensahe dyan nang sa gayon para masagot namin at mabigyan po namin kayo ng further instructions. But before we proceed with our other announcement, ganyan sa ating pong benediction, I'm really excited mga kapatid and very blessed po as we celebrate the birthday of our spiritual parents. Alam ko masayang-masaya po kayong lahat. So we have witnessed how they stood firm to keep us rooted in faith. So with this, brothers and sisters, we are grateful for their lives. Now, let us all watch this special AVP for our beloved Bishop Louis and our beloved Pastora Norma. Tandaan po ninyo, nasa mabigat na gera na po tayo. Yung nangyayari ngayon sa mundo po, gera na po ito. Huwag guminto sa trabaho, sige lang. Kayo, kahit nahirapan kayo, sige lang. Hindi ko mo nangyari, may pandemic kayo, naitigil na ang mundo. No! Gaano mang kabigat ang dinadanas mo ngayon, sabihin mo na ang Diyos mo ay mahabagin. Ang Diyos mo ay mapagbiyaya. Napahintulot po ako magka-COVID last June. Hindi po ako gumagaling. At hindi yung tipong bumaba pa yung oximeter ko. Nag-pray ako ni Bishop, ni Pastora. Hindi na napakabuti po ng Lord. Hindi niyo po ako pinabayaan. Siya po ang dakilang panggagamit natin. Maraming salamat. Noong March po, ay nagkaroon po ng COVID si Sister Mercy, ang aking sister wife. After 5 days, ay nagkaroon din po ako. Nabalitaan po ni Pastora ang nangyari sa amin. Kinabukasan, tinawagan po niya ako at maging si Pastor Louie, kinausap din po ako. Kinamusta nila aming kalagayan. Praise God, answered prayer ako at dineclare ng doktor, you are COVID-free, you are not infectious anymore, at you are fit to work. August 14 po, mas lumala na po ang kondisyon ng baga ko.
naghihingalo po ako sa konting kilos lang. August 19, tinawagan po ako ng ating mahal na bishop at pinag-pray over. After completing treatment and having excellent recovery, I was discharged from the hospital. Maraming salamat po sa mga nanalangin at sa ating mahal na bishop. Kagaling at kalakasan po ang inihatid sa akin ito at alam ko sa iba pa nating kapatiran na nangangailangan. What a heartwarming and very touching AVP. So at this moment, may I now request our beloved Bishop and Pastora together with the rest of the First Family on stage. Sige po, Bishop, Pastora. So of course, before we request them to blow the candles, let us all raise our hands towards Bishop and Pastora. Tapat natin mga kamay sa kanila as we pray for them. Purihin po ating Panginoon at sa pagkatang ito po ay alam natin, ito po kaarawan ating mahalang Bishop Luis Santos at kasama po si Pastor Norma Santos. Kaya sa oras na ito, iniimbitahan ko po kayo na makiisa po sa panalangin ito po para sa kanilang kaarawan. Dakilan Diyos, muli po Lord, maraming salamat po Lord sa araw to Ama, na sa Lord, dalawang lingkod mo Diyos, sila pinagdaos po ng kanilang kaarawan, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa iyong pag-iingat at proteksyon Lord na bigay mo sa kanila Lord, kalusugan at kagalan Diyos at sa lahat ng mga pagkapala Lord na ibigay mo sa kanila Diyos. At kami po ay patuloy na dumadalahin po para sa dalawa, Panginoon, kasama po ang kanyang pamilya, ang kanilang anak Lord, na patuloy mo silang gamitin Diyos, patuloy Lord God, mapagpalang kamay sa kanila Ama, at Lord God, ang kalusugang physical Lord, at kalim po Diyos ang kanilang spiritual at katalinuhan, karunungan kalam po Diyos ang gagaling sa iyo upang patuloy Lord na maalagaan po ang iglesia po na ipinagkakatiwala mo sa kanila Ama. At kami po Lord ay narito po nakataas aming kamay, Panginoon, upang maipakita namin Lord ang aming pakikisa po Lord sa kanilang pamumuno po Panginoon sa iglesia Ama. Buong pagkapakumbaba Lord, ng kapiyoy dumadalangin sa iyo Panginoon, iuna at mapagpalang kami sa kanila Diyos at pinabigyan silang marami pang karawan at mahabang buhay Lord sa iyong piling Panginoon sa kanilang paglilingkod Ama. Kaya salamat po Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyong mapagpalang kami Lord, ang dalawang ito Diyos na yung pinagpapala Lord at ito'y tinanggap na namin po sa oras na ito Ama. Salamat po muli, ito'y aming samod dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you so much to our beloved senior pastors sa pagkakataon po ito. Please make your wishes, then blow your candles na po, beloved Bishop and Pastora.
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. So sa pagkakataon pong ito, may we also ask Bishop and Pastora for their short message for everybody. Sige po, Bishop. Okay po, una sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon po. Pangalawa, sa inyong lahat na patuloy na nanonood dito sa ating pong program Friends Again. At salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. At salamat sa Lord sa aking karawang ito. Pinaka-the best na regalo sa akin po yung makita kayo na lahat kayo lumalago, lumalakas sa pananampalataya, at lahat kayo ay tumitibay dahil sa pananampalataya, at ganoon din na nagtitiwala tayo ng gusto sa ating Panginoon. Yun ang the best na gift na makukuha ko po, na kayo lumakas lahat kayo at pirmi kayo manatili sa pananampalataya. Salamat po. God bless you all. Purihin ang Panginoon, talaga namang grabe si Lord pag magpakita siya ng pagmamahal, ano? Kahit na ganitong pandemya, talagang hindi po mapapasubalian ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya sa panahon po ng pagsubok, kinakailangan po talaga na magpakita tayo ng tatag, tibay ng loob upang katagpuin po natin ito, dahil kung pagbubulay-bulay natin at pag-aaralan natin, mas matitindi po ang dinanas ng mga Israelites ng panahon nila, mga ups and downs sa mga buhay nila. Itong dinaranas natin sa ngayon, sisiw lang po ito pagka ikikwento natin sa mga Israelita. Kaya tayong lahat na Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos hindi para parusahan, kundi para bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya. Wala lang talaga tayong gagawin kundi ang katulad na tinuro ng ating beloved Bishop, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo'y talaga mahuhulog sa kasalanan o mawawala, sasaluhin at sasaluhin tayo ng ating Diyos. Kaya para po sa inyong lahat, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pakikisa at talagang patuloy na pagtataguyod sa ating pong gawain. God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ibigay niya sa inyo ang proteksyon at huwag tayong manghina sa ating faith. Salamat po. So again, happy birthday. We love you. Happy birthday to you. Happy birthday! God bless you. God bless you. Thank you po. God bless you all. Salamat. God bless you Salamat all. sa inyo. Thank you so much for that heartfelt celebration. Tunay nga po na mahirapan po tayong magtiwala sa ating Panginoon hanggat hindi po tayo dadaan sa proseso ng pinaliwanag po ng ating beloved Pastor Ludwig. Ngayon naman po, dumako po tayo sa ating offertory. So Proverbs 28:20, a faithful man will abound with blessings, but he who hastens to be rich will not go unpunished. Purihin po ang ating Diyos. Hindi po ba napakarami po sa atin at halos tayong lahat gustong-gusto natin na tayo ay maraming blessings. Sapagkat pag may blessings tayo, ay madali tayong tumulong sa ating kapwa. Pero bago tayo magkaroon ng maraming blessings, meron pong dapat na tayong gawin. Ano po yun? Maging faithful daw po tayo. Maging faithful tayo sa lahat ng bagay. Pag sinabing faithful, tapat ka sa sinasabi mo, tapat ka sa pangako mo, tapat ka kung ano yung pinag-uutos sa'yo ng superior mo, gagawin mo yan. Yan ang tapat. So, pag tayo po ay tapat, natutuwa ang ating Lord. Especially pag tayo tapat sa pagbibigay. Alam po ninyo, marami pong mga tao o mga Kristiyano na hindi nila maibigay ang para sa Panginoon. Bakit? Gusto nila marami silang pera. Di ba ano yung binasa natin? But he who hastens to be rich will not go unpunished. Alam po ninyo, meron akong isang kakilala, nagkwento siya. Ang sabi niya, alam mo, nung araw kasi, nangungupit ako sa tatay ko. Ipon ako ng ipon. Minsan, sabi niya, ako ay nagsimba.
Nung nagsimba ako, nilagay ko yung wallet ko doon sa lalagyanan ng mga things sa simbahan. It so happened, pagkatapos kong magsimba, nakakalimutan ko. Andun lahat yung mga ninakaw ko sa tatay ko. Ano nangyari? Nawala, mga kapatid. Kaya ang sabi, will not go unpunished. Kaya yun, simple lang patotoo, pero meron po yan tatak sa atin. Kaya ngayon, tayo po ay magbibigay at pakita natin sa Panginoon na faithful tayo pagdating sa pagbibigay. Amen? For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po sa unang part ng ating programa, ABP. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, purihin po ang Panginoon. Alam po niyo, napakaganda po nitong tinuro sa atin nating Lord. Ang title If the Lord Does Not Help. Maski hari po, walang magagawa sa panahon po ng pagsubok, sa panahon ng pandemic. Ang tinuro po sa atin, gawin natin ang dapat natin gawin at itodo natin ang tiwala natin sa ating Lord. Bakit? Kasi ang Lord, ang ating Father, yan ay great catcher. Kung tayo man ay unti-unting nahuhulog sa kasalanan o sa mga iba pang bagay, sa pagsubok na dinadanas natin at nawawala na ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, asahan natin, nasasaluhin tayo ng ating Diyos. Importante lang talaga na i-resist natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. At gawin natin ang lahat ng mga pinag-uutos ng Lord, especially yung paggawa ng mabuti, lalo na sa taong gumawa sa atin ng masama. Upang patuloy tayong makadiretso sa throne of grace ng Lord at makareceive ng biyaya na tulungan na tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Alright, ayuko po natin ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo pong tinuro sa amin. Tunay nga po na wala pong makakatulong sa amin kahit na sino kundi kayo. Kaya Ama, hinihiling namin, kayo po ang siya manguna sa amin, Lord. Pagkalooban mo po kami, Lord, ng lubos na pagtitiwala sa inyo, na kahit na nahuhulog kami, Panginoon, ay tiyak at siguradong sasaluhin mo kami sapagkat kayo ay great catcher, Lord. Kung yung sa circus lang, Lord, ay talagang grabe ang kanilang pagkakaisa, talaga nasasalo sila ng catcher. Ano pa kaya kayo, Panginoon? Kaya Ama, hinihiling namin na hiunat mong iyong mapagpalang kamay sa amin lahat. Gusto namin na patuloy kami at dire-diretso kami makapasok sa iyong trono na biyaya. Sapagkat alam namin na kapag kami ay nanatili na nakakadulog sa trono ng biyaya, marami kang pinagkakaloob sa amin. Pati ang makaligtas sa mga pandemya na to. Yunat mong iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga inyong anak na nandoon sa iba't ibang lugar. Pagbalay mo pong kaisipan, huwag mong ipaubaya sa pandaraya ng kaaway. Huwag mong ipaubaya sa takot, Panginoon, sa pagrereklamo. And in Jesus' name, pangalagaan mo po ang pangangatawan ng physical. Ilayo mo po sa mga sakit, Lord. Tulungan mo po na mag-ingat, Panginoon. Sawayin mo po ang espiritu ng COVID, Lord. At anumang sakit, Panginoon, ay alagaan mo ng anak na huwag magkasakit, Lord God. And in Jesus' name, i-boost mo masaganang pagpapala sa inyong mga anak na kahit sa ganitong pandemic ay ipakita mo, Panginoon, showtime mo sa amin na kailanman ay hindi mo po kami pababayaan. Maraming salamat po at pagpalain mo ang aming bansa na kami po ay lumaya sa COVID-19. Itaas mo, Panginoon, ang ekonomiya at dinadamay din namin ang lahat ng nandoon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. In Jesus' name, pahintuin mo rin ang kapangyarihan ng COVID sa lugar nila. Maraming salamat po sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa ating pong pag-aalay sa ating Diyos ng buhay. Hanggang sa susunod po na linggo, God bless you all and to God be the glory.